Kuya Dax, alam mo yung simpleng gabi na akala mo normal lang. Uuwi sa bahay, tutulog, tapos trabaho ulit. Pero minsan may darating na tao sa buhay mo sa pinaka-random na paraan. Pero bago ang kwento ko, magpapakilala muna ako. Ako si Randall, 27 years old, isang call center agent. Puyat as always. Ang sabi naman ng mga office mates ko, may charm naman daw ako lalo kapag nakangiti. Sa simula pa lang ng kwento kong ito ay aaminin ko na isa akong bisexual. At ang katotohanan wala pa akong matinong love story. Hanggang sa isang madaling araw na mag-out ako sa pinapasukan kong trabaho. 3 a.m. nun, katatapos lang ng graveyard shift ko. Pagod at antok na ako habang naghihintay sa labas ng building. Suot ko pa nga ang ID lanyard ko at parang walking zombie na gustong-gusto na lang makauwi at makahiga sa higaan ko. Maya-maya ay pumarada yung isang kulay itim na sedan. Binuksan ko yung pinto at doon ko unang nakita si Peter. 29 years old, isang Grab driver. Tanda ko pa ang suot niya noon. Naka-black t-shirt at maong shorts lang pero ang linis niyang tingnan. Yung tipong simple lang siya pero ang lakas ng dating talaga niya. At higit sa lahat, yung ngiti niya, Kuya Dax. Yung ngiti na kahit stress ka, ay parang gumagaan yung pakiramdam mo. Good morning po sir. Ako po si Peter, ang driver ninyo. Pagbati niya. At doon nagsimula yung biyahe na hindi ko inakala na babago ng buhay ko. Habang nasa loob kami ng kotse niya, nagsimula kaming mag-small talk. Sa una tungkol sa traffic at trabaho lang. Pero napansin ko na ang kwela niya pala. May mga hirit siya na nakakatawa. At bago ko namalayan, natawa ako sa mga jokes niya. Imbis na antukin, nagising pa ako sa dami ng asaran at kwentuhan namin. Kuya Dax, hindi ko maipaliwanag pero parang may instant connection kaming dalawa. Parang tropa agad yung vibe namin. At pagdating ko sa bahay namin ay hindi ko alam kung bakit pero bitin ako sa naging kwentuhan namin. At habang pinapanood kong umaalis yung sasakyan niya, hindi ko na malaya na nag-wish ako na sana sa susunod ay siya uli ang makakuha ng booking ko. Simula nga nung gabing yun, halos gabi-gabi na akong umaasa na si Peter ulit ang maging driver ko. At hindi ko alam kung swerte lang o tadhana talaga, pero ilang beses kaming nagkatapat sa booking. Sanay na ako sa itsura niya. Moreno, clean, may simpleng forma na t-shirt at maong pero napakalinis niyang tingnan. Yung buhok niya laging semi-basket na bagay sa hugis na mukha niya. At syempre, yung nakakahawang ngiti niya na palaging bumabati pagpapasok ako sa kotse niya. Ako naman ay kahit antok at puyat, sinasadyang mag-ayos naman ng konti. Nilalagyan ko ng wax yung buhok ko. Pinipilit kong hindi maging haggard. Ewan ko ba, pero parang gusto ko lagi siyang makita ng presentable. Naging routine na yung kwentuhan namin. Minsan tungkol sa trabaho, tapos siya naman ang magkikwento ng mga nakakatawang experience sa mga nagiging pasahero niya. Minsan naman, nagiging seryoso kami. Mga plano sa buhay, mga pangarap, at minsan nagiging mas personal. Mga insecurities, mga bagay na hindi basta-basta sinasabi sa kahit sino. Hanggang sa dumating yung point na namimiss ko na siya kapag hindi siya yung driver ko. Naghahanap ako ng katulad niya, yung boses niya, yung simpleng mga tawa at hirit niya. Sa totoo lang, hindi ko napansin agad kung gaano siya kaimportante sa akin. Kasi nagsimula lang naman ang lahat sa simpleng sakay lang. Pero habang tumatagal, naging parte na ng buhay ko si Peter.
Halos gabi-gabi na siyang sumusundo sa akin. Pagkatapos ng shift, nandun na yung itim na sedan niya. Nakapark sa tapat ng building namin. At sa tuwing papasok ako, may pamilyar na boses na nagsasabi ng, Ano, sakay ka na. Hatid na kita. unti-unti kong nararamdaman na namimiss ko siya kahit isang araw lang na hindi siya yung driver ko. Hinahanap ko yung boses niya, yung mga simpleng hirit niya, at yung paraan ng pagtawa niya na parang walang dapat alalahanin. Hanggang sa isang gabi habang nag-uusap kami, bigla siyang nagbiro. Baka naman isipin ng mga ka-office mate mo na tayo na. Kasi palagi ako yung nakikita nilang sumusundo sa'yo kahit madaling araw na exclusive na tayo. Natulala ako saglit sa mga sinabi niya. Pero tumawa na lang ako para itago yung kilig ko. Hindi ko gets kung bakit ganun yung epekto niya sa akin. Pero parang may kung anong tumama sa puso ko nung sabihin niya iyon. Isang gabi habang nasa biyahe kami, bigla na lang kami nagpunta sa usapang puro trabaho na lang ang mundo natin. Alam mo yung tipong pareho kaming naglabas ng hinaing. Ako kasi paulit-ulit na lang yung calls, galit na customers, scripted na sagot, at endless night shifts. Siya naman ay puro pasahero, puro biyahe, pero bihira siyang makapaglibang. Habang nagkikwento siya, bigla akong nasabi na kung gusto niya, pwede kami mag-round trip muna bago ako umuwi sa bahay. Natahimik siya saglit, tapos kumiti habang nakatingin sa daan. Sige ba, gawa ko dyan. Iba yung kilig na dulot nun, Kuya Dax. At nung dumating yung araw ng plinano namin, hindi ko alam kung bakit parang first date yung pakiramdam. Nakita ko yung sasakyan niya sa tapat ng building. At sa pag-upo ko sa front seat sa halip na sa likod, pareho kaming natawa. Himala yata. Umupo ka sa front seat. Dati laging nasa likod ka lang. Biro niya. Kasi naman 'di ba, special trip to? Sagot ko sabay tawa. Wala kaming ginawa kundi umikot-ikot lang sa city. Nag-stop sa mga kainan, tumambay sa isang convenience store para bumili ng beer, tapos nag-park sa may overlooking spot para lang magkwentuhan. Pero iba yung pakiramdam. Hindi na siya yung grab driver at ako yung pasahero niya. Pagkatapos nung gabing nasa overlooking spot kami, bumalik na rin kami sa dati naming gawain. Ako pa rin yung pasahero niya syempre. Siya pa rin yung driver ko. Pero iba na. Hindi na siya basta biyahe lang. Pagpasok ko sa kotse, iba na yung tingin ko sa kanya. Yung simpleng pagngiti niya, iba na talaga ang dating sa akin. Mas nagiging masaya na ako. Para na rin bumibilis ang oras sa bawat biyahe namin. Yung dating 30 minutes na ride, parang naging 10 minutes na lang. Bitin palagi. Kaya minsan ay dinadahan-dahan niyang patakbuhin yung kotse niya na parang ayaw niya ring matapos kagad. Kung minsan pa nga bigla siya nagpapark kahit hindi pa traffic light, tapos magkukwento na kung ano-anong kabaliwan sa pasahero niya sa araw na iyon. At ako naman nakikinig lang. Pero ang totoo, mas ini-enjoy ko yung boses niya kesa yung kwento niya mismo. Hanggang sa dumating yung point na hindi na namin kayang ituring na simpleng driver-passenger setup ang meron kami. Yung samahan na sinasabi ko, naging special na. Kasi bawat biyahe namin, mas lalo naming nakikita yung halaga ng isa't isa. Kuya Dax, dumating yung araw na bigla na lang kaming nagplano ni Peter ng out of town. Sumakay kami sa kotse niya pero iba na yung vibe. Hindi ako yung mukhang haggard mula sa opisina. Wala ring traffic na iniintindi. Parang biglang gumaan ang lahat. Habang umaandar ang kotse niya palabas ng syudad, binuksan niya yung playlist niya. Puro OPM love songs. Mga tipong nakaka-good vibes. Nagpunta kami sa isang beach resort na hindi namin kilala. Doon ko siya nakita sa ibang side niya. Yung Peter na palaging nasa Manobela, biglang mas naging makulit na kasama at mas naging totoo sa sarili niya. Naligo kami sa dagat, nagpicture kahit awkward. At habang kumakain kami malapit sa tabing dagat, may times na natitigilan ako saglit habang nakatingin lang sa kanya. Kasi sa moment na yun, Kuya Dax,
Narealize ko na hindi ko na siya titingnan bilang driver na sumusundo at naghahatid sa akin sa bahay. Siya na yung taong gusto kong makasama sa kahit saan. Kinagabihan, naupo kami sa buhangin habang pinapanood yung alon at mga bituin sa langit. Yung katahimikan namin habang nakaupo sa buhangin, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita na kahit hindi namin sabihin ay alam naming pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pagkatapos ng weekend trip sa beach, hindi na ako mapakali. Araw-araw na iniisip ko yung mga ngiti ni Peter, yung mga simpleng biro niya at yung pakiramdam na safe ako sa kanya. Hindi ko na kayang itago pa. Kailangan ko nang sabihin iyon. Isang madaling araw sinundo niya ako galing shift. Pag upo ko sa passenger seat, ramdam ko kagad yung kaba. Nakatingin siya sa daan. Kwento ng kwento tungkol sa pasahero niya kanina. Pero ako, halos walang naririnig. Ang iniisip ko lang ay, ngayon ko na ba sasabihin sa kanya? Pagdating namin sa isang quiet spot, tumigil siya sandali para bumili ng makakain. At pagbalik niya, doon ko naramdaman na hindi ko na kayang pigilan pa. Peter, may sasabihin ako ha. Pero huwag ka sana mag-react agad. Hayaan mo muna akong magsalita. Alam ko naman na hindi pa tayo matagal na magkakilala pero alam mo sa maikling panahon na yun, naging masaya talaga ako. Pakiramdam ko special ako. Kaya pinag-isipan ko to ng mabuti kasi nahihirapan na ako eh. Hindi ko na alam kung paano ko itatago sa iyo to. Peter, I think I like you. Sa haba ng sinabi ko sa kanya, wala nga siyang naging reaksyon. Niliteral talaga niya ang sinabi ko na huwag magre-react. Ano? Tatahimik ka lang ba dyan? Di ba sabi mo huwag ako mag-react? Sinunod lang naman kita. Pero kidding aside, Randall, akala mo ba mag-e-effort ako ng ganito kung wala ka lang sa akin? Yes, totoo naman yung sinabi mo. Maikling panahon pa lang tayong magkakilala pero may something kasi sa'yo na ewan ko ba, hindi ko ma-explain. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Special ka din sa akin. At I like you too. Kuya Dax, doon ako hindi nakapagpigil. Hindi na ako nag-isip kung tama ba o mali. Basta umabot na kami sa point na yung simpleng confession, naging memorable moment. Nagdikit yung kamay namin at mula doon, hindi na kailangan ng kahit anong salita. Yung kilig, yung matagal nang pinipigilan, lahat sabay-sabay na sumabog na parang fireworks ng gabing iyon. Kung tutusin naman Kuya Dax, hindi naman engrande yung love story namin ni Peter. Pero masasabi kong natagpuan ko yung taong magbibigay kulay sa bawat araw ng buhay ko. Nasanay ako sa puyat, sa pagod, sa mga paulit-ulit na reklamo ng customer sa call center. Pero simula nung dumating siya, bigla akong nasabing, ayos lang na mapuyat ako. Kasi after naman ng shift ko, may Peter akong sasalubong sa akin pag-uwi. Officially na naging kami pero ika nga, sa isang relasyon, hindi maiiwasan na magkaroon kami ng mga tampuhan. Mga asara na minsan ay nauuwi sa pikunan. Pero sa dulo ng bawat ride, lagi kami bumabalik sa kung anong nasimula namin. Hanggang dito na lang ang sulat ko Kuya Dax. Maraming salamat sa iyo sa pagbibigay ng boses sa mga kwento na tulad ng sa akin. Sana marami ring makarelate na minsan sa pinaka-random na pagkakataon. Doon natin matatagpuan yung taong para talaga sa atin. Hintay-hintay lang. Ako si Randall at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko.
Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.